naman tayo dun sa papagawa nating poso kasi nabitin po. Good morning po sa inyo lahat. Nabitin po yung 30 feet. So bumili tayo ng isa pang DGs para maging 40 ang layo. Ayan, nakakalingip kaya medyo ay ano na po pala na Jollibee ngayon dito, bagong bukas yung renovate kaya maingay. So yan po mga kalingap, ang ginawa po natin ngayon ay bumili pa tayo ng isa pang 10 feet. So gagawin daw po ng, sabi ng sponsor ay gagawin kong di makina, imbis na bomba di makina. So kaso nga lang ito nga po yung problema kasi medyo malalim po yung baon ng tubo. So mahirapan po yung makina, mga kalingap. So 40 feet medyo malalim-lalim daw po. Hindi kasya yung 1 horsepower na makina. So ang kailangan natin 1 and 1 half. Kaso yun din hirap din ang motor nun kasi hanggang 9 meters lang po yata ang kasya dun sa problema po sa iyo kasi medyo malalim nga po yung tubig, yung baon ng tubo. Ayan, kaya medyo hirap po tayo. Marami na din akong ekspertong pinagtanungan na medyo malalim nga daw po yung baon ng tubo. Wala po tayong magagawa kasi pag yun po yung ng tubo ng tubig ay elevation. So pag walang nakuhang tubig, pwede pang dumagdag hanggang 50. So mas lalong mahihirapan na po yung motor. No? Kaya medyo hirap po tayo sa bahay na pinapagawa nating poso. Kaya tinanghali na ako, imbis na maagaga ako makarating doon. Baka nag-aantay na sa akin mga gumagawa kasi wala pang tubo, dapat may ibaw na yung tubo. So ito po ang naging problema mga kalingap. Kaya nga po medyo natagalan ako ng punta kasi nagtanong pa ako dun sa mga eksperto ng gawain ng ganyang tubig. Okay daw po yung pagposo, pero paglalagyan ng makina or ng motor, medyo mag-reduce tayo. Medyo may kamahalan pati yung sinabi ng petrolyo yung tatakin, which is mga nasa 15k to 11k ang 1.5 horsepower. So yun po, kaya kailangan ko munang makasiguro. Tatanungin ko din yung iba or tatanong ako dun sa mga gagawa kung ano yung dapat naming gawin kasi sabi nung may-ari ng hardware na binilang ko ng mga tubo, medyo nga may kalaliman. Sipin mo 30 feet na yung naibaon, wala pa pong maayos na tubig na lumalabas. So kailangan pa talagang maglalim pa. So bumili pa ako ng isang tubo pa na 10 feet para maging 40 feet. Baka sakali na maayos na yung labas ng tubig. So yun nga po, sa 40 feet na yun, medyo hirap na po ang motor, no? So kailangan namin compatible. Pwede natin palitan yung higop ng 3/4 or D1 para maging maayos ng may mga naman po, may mga alternatibo na pwedeng diskartehan lang, pero yun nga, depende sa motor kung kaya ng motor kasi medyo kalaliman. Okay po sana kung mga 20 feet lang, di ba, 20 feet or 30 feet. Kaso nga lang po, ayan, medyo may kalaliman na po yung ginagawa namin.
So ang hirap po ay yung motor mismo. Galing doon, hihigupin niya yung tubig papunta doon sa labas. Ayan, galing ng 40 feet. Okay lang po yung kung buga, yung tatakunan, kahit na yung medyo malayo-layo, kaya po ng motor. Pero yung hihigupin niya simula 40 feet, ayan, medyo ano yun, medyo mahirap sa motor yun, yung higo. Pero yung tulak, ibig sabihin po ng tulak, yung hindi po yung tulak dun sa ano tawag yan, yung mga masasamang gawain. Yung tulak po baga, yung tubig na itutulak niya, ilalabas niya. Kaya kahit daw medyo malayo, kayang-kaya. Kahit nga po di una lang, di medya lang, kayang itulak yun. Kaso nga lang, yung pagpupunan sa ilalim ng tubig, yun yung problema natin. So maganda naman po kung tataasan natin yung motor. Kaso nga lang, maliit man, di una man o di dos man, same lang ang capacity na kayang ihigop. Hindi ano po yun hindi po sa lalim. Sa lalim tayo magkakaproblema. Malakas nga yung di una imedya, malakas yung tulak saka yung higop, kaso yung higop niya is ano lang, may limitation din, hindi din kaya ng hanggang 40 feet. So anong gagawin natin? Papalitan daw po yung tubo, liliitan para malakas yung may higop niya. So ganun lang po siguro ang gagawin namin, pero hindi pa din sigurado kung kaya na nga ng motor, kasi ano lang yun kumbaga ginagawa lang. So yan mga kalingap, medyo hirap talaga tayo. Tara po tayo dun sa lugar nila Biansi. At medyo tanghali na po pala. Ako, alas 9:30 na. Ano kuya? Buhangin na? Iba man ang pagkabuhangin dito kaysa doon sa gaspang na. Maganda na. Mabang yung portibit na yun. Kaso yung motor na gagamitin daw, alanganin 40 feet ang lalim daw. Kaya man po yun. Yung malaki. Anong sukat? Yung 1.5 horsepower? Kaso papalit tayo nung higop, o hindi na? Papalit din, ano po, Gitmatic, papalitan ito. Sa bumbahan man lang po ito tutundad no. Ano na? Yun na. Taga sigaro pa yun. Yung isang tubo mo po, may tubo kami doon sa amin, dinalami, sinumpay mo na dyan. Kumbaga. Hindi na po kami naaabala. Oo, sige. Tama. Yung pataas niya Taas talaga 40 feet. Sa 41 po, merong kami na putol kahapon na yun. Kung itatalog yun. Pag medyo Pero pag okay na po ang tubig, pag nalagay mo ito, saan po yan? So buhangin na, maganda na siguro at maganda lang. Buman ang buhangin ito. Anong ipapalit nating higop dyan? Yung uno po. Tapos yung mga gagamitin, paano ko na? Yung hiwalay naman sa bayad yun, yung pagkabit ng motor. Ayun po, hiwalay man yun. Magkano, mo nun? Pagpakabit po? Oo. Nakabitan yung pag malinaw na yun Yung baka ngayong araw na ito malinaw na ang labas, di bukas. Pero di ko pa yan maigagarantor kung hanggang bukas ay malinaw. So kailangan nating palinawin muna bago lagyan natin ng motor. Palinawin muna. Sige. Kung doon po yan ay maghapon gagarantor mo yan. Iba yun din, mataas daw kasi dito. Mataas po nga. Kung siya 40 feet. Oo nga. Doon si ginawa mo pagkahapon ininuman mo na Ininuman nyo na nung pagkatapos nyo. Dito kasi po malalim Dito ay pulang lupa ito Pulang lupa Oo. Doon pag mang 20 feet. Okay na yun. Okay na. Dito 40 na, di pa rin okay. 30. 30, di pa po okay. Ayan po, matitesting mesa.
Taas pala talaga oh. Hanggang doon, lagpas. Well, So yun, dalhin nyo na lang sa inyo kasi dinugtungan nyo ayun na po, ng ano. po. Kung sa ano ay palit na lang po yun. Oo. Mga bago din po yan ay. Bago din po yun, bagong bili ko yan ay. Para kung dahil kayo naabala pag ano ay. Oo, kasi nag-canvas pa ako ng motor eh. Mahal pala ang motor na ano? Pedrolyo. Magkano po? Sabi sa akin yung 1.5 eh nasa 11 to 15,000. Saan ka po nagtanong? Kay ano? Doon sa binilang ko niyan. Ay, Mahal po dun. Magtanong ka po doon sa ano, kami nagagawa kami. Doon po kay sa Bicol Hardware. Bicol Hardware. 48 lang po doon. 48 lang. Ano na yun? Anong maganda naman yung tatak Ay, oo, yung maganda yun. Mahal doon sa kumpadre. kumpadre. Mahal talaga doon. Ay dami na kaming kinabitan ay doon kami tinuturo ay. Ano po, doon ka magtanong. Sa Bicol Hardware. Sa may saan yun? Sa may, May tapat stoplight lang po. May Jollibee. Luma. Luma? Oo. Lumang Jollibee. May kanto. May papunta kaning kay Taboy yung pag-organ. Papunta yun saan? Hong Kong Trading. O katay ng no, Hong Kong Trading. Hong Kong trading. Tayo Hong Kong Trading. Tapat garo kayo ito ipustip. Oo, Hong Kong Trading. Step at tubangan. Kagilidan. Papuntang Bagasbas? Ay, hindi. Po, sinto lang. Sa may, ano lang po, sa may stoplight. Stoplight. Hindi na ako malagpas ng papuntang Bagasbas Ay, doon. di na po. Itong papuntang pag yung baga pong daan na yan, palampas ng Bagasbas, daan papuntang ano, Bagasbas, yung nakaliwa. Makaliwa lang ako. Doon, 48 lang po doon ang makina. At tubangan kang anong bangko ba kayo ni? Ano, Metrobank. Gambit tubang. At tubangan lang po. Hong Kong Trading, oo. Inabot na din ang mga bayi-bayi. Naharapan daw po sila at ang iba ang lupa dito. Ngayon lang sila na ano dito sa lugar na to eh. Madala sila sa dait lang. May sa dait po mababaw lang. 20 feet maganda na daw ang tubig. Dito po malalim po talaga. Medyo bulubundukin ay.
ubos. Lumoy. Sobra. Mukhang maganda ang tubig ano. Pag nagdalipay po yan, hindi mo yung pinikursa na. Kapag nag-ano po, wala na yan. Wala na yan, igi. Ang hirap nun pala yun, ganyan. Tingnan mo eh. Sarap. Takot. Uy. Lipat ka. Oh. Turus pa. Turus. Oh, lipat. Oh. Turus. Lipat ako. Uy, malpus. Uy. Sabi ko, hinihila. Bali mo na dyan sa ano? Ano yan yan? Lang, turus ah. Oh, tunggu dah. Kapus. Asas mo dikit. Iso pa. Kasi yung siligtungan ini. Oh. Sige. Tanggal na. Naik ubuson. Bakit kung maghuplos ini? Di mahuplos. Hindi maghuplos ini. Ang itrid na ini, si pangirarom yan. Ay, si pang ibabaw. Itahaw-tahaw tayo ng globin. At lampa. Yung pagkakot man. Oh. Ini yang may itrid eh. Kasi last na yun eh. Kung isa ro, pantulo. Ay pandua. Santoy. Ito Yun mga kalingap, pinakabit na yung poso. Malinaw na po yung tubig. Ha?
Ayan, tubig yan, ilarom. Yun ang tubig oh. Linaw-linaw na. Pero mati, ano, sa ilalim. Namamatay, wala. Boss. Balik. Papadar ko si Jeep natin. Tubig na, raram na po tubig. Bali, ilan na yan kuya? 40 na yan, di ba? Oo. Yun lang ang ano, sa bawas. Sa 40. Ito lang. Pero buhangin na din lumalabas. Yes, kati Jeep. Siya po, buwangin na natin. Kaya na. Yan mga kalinga, medyo hirap yung bumba. Diba sa taas? Bulo taas. Hindi daw, limunta daw dyan. Baliw.
inyo. Ano yung pagbumbang inyo? Nakapagalan kita ko. Dami mo kang tubig oh, malinaw na pati. Noong ginamitan niyo po ng ganyan, madaming tubig lumalabas? Alin? Ganyan? Hindi nga kaya patuka din. Hindi kaya patuka din ang tubig. Hindi kayang pakyatin? Hindi. Bakit po kaya? Di ba malakas na yan? Malakas po yan. Yun yung sa sa bumbahan. Okay mo na sana. Pero na bilang natigas yung tao dun, yung pambumba. Ano tubig mo? Bakit hindi natukan? Ano tubig? Ang puro mo. Bakit? Ayaw to ba? Sige, dahil mo pa daw. Yan mga kalingap na hirapan na. Siguro di Natubig yan, tubig. Hindi natukan. gabat na tubig lagi. Gabat na tubig na rin. Hindi na ito ka na rin. Hindi kayang pakyatin yung tubig. Mabigat. Eh lalo na kung Jetmatic na yung bibilhin pa lang, baka masira lang yun. Ito nga yung bumbahan, hirap. Oo nga eh. Ano magandang gawin dyan? O, dagdagan pa yung tubo. Alin po? Yung hindi na. Limang po ta. May tubig na nga. Kung ayaw lang mag-akyat. Natagas sa bumbahan. Natagas. Pating mga ito dun sana.
Mga original talaga. Lulo po, litaw.